Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ipinagpapatuloy po natin ang paksang ang mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito ay tatalakayin po natin ang tinatawag na kabanata patungkol sa mga simpleng pamumuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang simpleng pamumuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kwento ng ilan sa mga sahaba patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng sinabi ni Nu'man bin Bashir, nang makita niya yung ilan sa mga tabi'in na namumuhay ng marangya, nakakain ng maayos. Sabi ni Prophet Muhammad, sabi ni Nu'man bin Bashir, "Laqad ra'aytu nabiyyakum." Katotohanan na nakita ko ang inyong propeta. Okay? "Wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu." Sabi niya, nakita ko ang inyong propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung saan siya ay hindi nangyayari o hindi siya nakakahanap ng ang dakal, yan yung kung saan mababang klase ng tamr. Okay? So sinabi niya, hindi nakakahanap ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng mababang uri ng tamar na maipupuno niya sa kanyang tiyan. Mayamla'u batnahu. So ibig sabihin, para mabusog siya. Okay? So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga simpleng pamumuhay niya, ay kung saan maging sa mga mabababang uri ng dates, hindi siya nabubusog. Okay? So naghahanap siya, kinukulang pa rin. Okay? So yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam, napakasimple pagdating sa kanyang tinatawag na pamumuhay. Okay? So hindi siya nagpapakabusog at hirap din siya. Ayun, sa kwento, naghahanap siya ng pagkain at yung mga mabababang uri ng klase ng dates, hindi pa rin niya ito makuhang mahanap para siya ay mabusog. Okay? Isa pa sa kwento ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na kung saan sinabi niya na umaabot ang pamilya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya at ang kanyang pamilya, mga asawa, na umaabot sa isang buwan na hindi sila nakakapagluto. Okay? Umaabot ng isang buwan at walang nasisigang apoy. So, hindi sila nakakapagluto sa bahay. Buwan. Okay? At tinanong kung paano nagsusurvive si ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na tamar sa katubig. Yun yung pang-survive niya. Okay? So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naman niya na kung saan mangyaring pag-utos niya at maraming susuporta sa kanya sa mga pangangailangan niya, pero hindi niya ginawa. Nanatiling ito yung simpleng pamumuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At yan ang isa sa mga naiulat sa atin para malaman natin kung paano nagsakripisyo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ganoon din po sa isang ulat ni Anas bin Malik na ayon din kay Abi Talha, na kung saan siya ay pumunta o sila ay pumunta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa gutom na kanilang nararamdaman. Okay? At ipinakita nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naglagay sila ng bato sa tiyan. Okay? Naglagay sila ng bato sa tiyan upang hindi maramdaman masyado yung tinatawag na gutom. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagpakita rin sa kanyang tiyan na mayroong dalawang bato na nilagay. Subhanallah. Yan ay isa sa mga para kung saan magsakripisyo lamang sa kanilang misyon sa mundong ito, na hindi sila naparito para makamit ang mga makamunduhang bagay sa mundong ito. Sila ay namuhay ng simple o namuhay na dumanas ng hirap. Hindi lang simple kundi hirap na buhay na dinanas nila para lang po ipaabot sa atin
ang mga katuruan ng Islam at maunawaan at maisabuhay natin. Hanggang sa muli, naway meron po tayong natutunan at maintindihan at maisabuhay. Maraming salamat po. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.